So we will take a break for this Sunday's Genesis, and we will have an isolated message from the sermon of the Apostle Paul sa mga taga-Listra sa Acts 14. You may have heard about the famous idiomatic expression, all roads lead to Rome. If you ever wonder why it is not Athens, Alexandria, or Jerusalem, it is because ang idiomatic expression na ito ay nagre-refer doon sa vast but yet simplistic networks ng roads built during the glorious days of the Roman Empire. 250,000 miles lang naman or 400,000 kilometers ang naipagawa nilang mga daan which all lead to Rome. Naging popular saying ito to mean that no matter how vast and different ang mga ways available, they all end up pointing to the same direction. And in this case, all roads literally lead to the hub of the Roman Empire, the eternal city of Rome. Alam nyo, pwede rin nating masabi ito sa lahat ng nilikha ng Diyos. They all lead to one endpoint. They all lead to one thing, and that is not the city of Rome, because dito sa passage na titingnan natin, the Apostle Paul shows to us that all things, especially the good things na nararanasan natin bilang mga tao, they all lead to one thing, and that is the gospel of the Lord Jesus Christ. It appears na parang sobrang unrelated paano maitatawid yung mga good things that would lead to the good news of God. But let us try to understand and see ang sermon ni Apostle Paul. Let me read to you Acts chapter 4 verses 8 to 18. This is the inspired, the inerrant, infallible word of God. Verse 8, now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul looked intently at him, and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, stand upright on your feet. And he sprang up and began walking. And when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in Lycaonian, the gods have come down to us in the likeness of men. Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles, Barnabas and Paul, heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways. Yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. Mga kapatid, this is the inspired, inerrant, infallible word of God. May we humbly submit to it. Alam natin, ang Book of Acts ay afternoon series natin, so I would not want to preempt yung mga magiging sermon dito sa passage na ito. My intention is to focus most specifically doon sa subject na ni-raise ng verses 15 to 17, yung portion na yon about the sermon of Paul sa mga Lystrans. Well, for a context,
Paul and Barnabas, they launched their first missionary journey work in Asia Minor. So ang buong Acts 14 from verse 1 to 28, makikita natin dito yung pagre-recount ng mga ministry ni Paul at ni Barnabas doon sa apat na syudad. Doon sa verses 1 to 7, the city of Iconium. Sa verses 8 to 20, the city of Lystra. And then yung Derbe and Perge doon sa verses 21 to 28. Ang lahat ng mga syudad na ito ay mga pagan cities in the first missionary journey of Paul. And as usual, si Paul, ang gagawin niya pag pumunta siya sa bawat syudad, he would preach the word of God. Specifically, the gospel of the Lord Jesus Christ. So gustong makita natin dito is that Paul was only imitating yung mga nakita nating preaching doon sa Pentecost. Na nung si Peter, nakita niya na bumaba ang Holy Spirit at sinabi ng mga tao, anong ibig sabihin nito? Mga lasing ba ang mga ito? And then he preached the word at yung miracle na yon, sabi niya, patungkol yon sa Panginoong Yesus, ang kanyang resurrection at ang kanyang message of redemption. And Paul is doing the same thing. Pinipreach niya ang Panginoong Yesus kahit saan siya magpunta. But there is a catch here. Yung message na binibigay ni Paul dito is patungkol sa Panginoong Yesus. Ang kausap niya dito ay mga idolatrous heathens who worship yung mga Greek pantheon. Si Zeus, si Hermes, at mga iba pang mga alam niyong Greek mythological characters. Alam niyo ba kung ano significance sa verse chapter 14? Well, ang significant dito is that nakarecord ang ministry ni Paul sa apat na syudad kung saan siya nangaral, pero out of all those ministries, sa 4 cities na ito, Iconium, Lystra, Derbe, Perge, alam niyo kung ano yung significant is that may isang sermon lang na ni-record ng Holy Spirit through the writer Luke. Meron lang isang sermon. Yung sermon niya sa Iconium, hindi ini-record ni Luke. Yung sermon niya sa Derbe, sa Perge, walang ganon. Ang ni-record lang katangi-tangi ay ang sermon niya dito sa Lystra. And it's just a short sermon, probably a summarization, parang buod na lang ang binigay sa atin, yung gist na lang ang binuod, ni-report sa atin ni Luke. We cannot expect him na magpipreach siya ng ganito lang na kaiksi, o kaya naman sabi ng iba na interrupt siya, kasi parang hindi humantong sa preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Walang makikita nga message about the resurrection. So, pero itong short sermon na ito is already enough for us to be instructed. And this sermon of the Apostle Paul in Lystra, before these people who mistakenly identified them as the human forms of the strongest god of Greek mythology, si Zeus at yung kanyang emissary, the god of messengers, si Hermes, nakarecord sa atin ng sermon sa verses 15 to 17. Just 3 verses, yet Paul has mightily built a strong case before these pagans who were ignorant of the word of God and without any knowledge of Jewish religion on how to preach to them faithfully. Gusto kong sabihin dito, itong si Paul, hindi niya pwedeng gayahin ngayon sa introduction niya yung ginawa nila Apostle Peter na kapag ang kausap nila ay mga Hudyo. Paul cannot start his sermon the way Peter did in Acts 2 about the promises of God. Di ba si Peter, nung nag-preach siya, nagsimula siya sa Old Testament promises. And the problem here is that these people did not know about the Old Testament religion. They were foreign sa kanila ang concept ng Old Testament, ng Judaism. Hindi nila kilala si Abraham. These are pagan people na walang kaalam-alam sa mga bagay na yon. So, they won't be able to relate nor connect with that introduction. Kung mga Hudyo lang ito, napakadaling idala kay Jesus Christ. Old Testament, promise kay Abraham, fulfilled na ngayon kay Christ. So, si Christ ngayon ang fulfillment.
Now, kakailanganin ni Paul sa Acts 14 is another kind of introduction, another kind of technique or mechanism na pwede niyang i-connect at mag-end siya doon kay Christ. At para sa akin, nakakagulat ito dahil ang gagamitin ni Paul is about the creation and the goodness of God to hidden people. This is, kung pwede kong palitan ng title, I would even call this goodness to the godless. Ang papakita niya yung kabutihan niya ng Diyos sa mga taong masasama, mga hidden, walang pagkakilala sa Diyos, yet ang goodness na ito, they all lead to that end point. Basahin ko sa inyo yung sermon sa verses 15 to 17. Men, why are you doing these things? Nung pinuri siya at pinarangalan sila, sinamba siya. We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generations, He allowed all the nations to walk in their own ways, yet He did not leave Himself without witness. For He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Mga kapatid, after makita na ang miracle na ginawa ni Paul sa verses 8 and following, yung napalakad niya yung taong baldado at na di makalakad, so mula sa pagkasilang niya, sumigaw yung mga tao, nagkaroon ng, kahit sino naman, alam natin, hindi ito nakakalakad since birth, ito ay magkakaroon ngayon ng ganitong kalakasan. Sabi niya, the gods have come down to us in the likeness of men. At ginamit dito ni Luke, sabi niya, they said this in the native Lycaonian language. So, in other words, these are people so steeped in Greek mythology, sa kanilang pagiging Greek, inakala na lang si Barnabas ay si Zeus, marahil sa built-in niya na siya yung malaking katawan, then si Paul naman ay si Hermes, hindi ito bag, pero chief speaker ito sa Greek mythology. He's the great messenger, the God of messengers. So the next thing was totally unbelievable. Biglang dumating yung priest ni Zeus, nandun lamang yung temple ni Zeus, siya yung pinaka-chief na Diyos sa kanila sa Mount Olympus, na nagdala ng mga baka, ng mga garlands at nais pang mag-alay kasama ang mga taong nakasaksi ng himala. Parang pampelikula, no? But alam natin, it was totally uncomfortable para kina Paul and Barnabas na hindi sila used to this kind of idolatrous honors. Kaya nung marinig nila yung balak nila, they tore their garments and they rushed out into the crowd and they cried, "Men, why are you doing these things?" Ang sabi niya, "We are also like you. And we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God." And then, doon sa verse 17, ang sabi niya, "For He did good." Look at that. Pinagsama ni Paul yung good news at yung good things na ginawa ng Panginoon. At ang sabi niya ay pinadala kami ng Diyos para marinig niyo yung good news. At sabi niya, hindi nagkulang ang Diyos sa inyo because He did good sa inyo. So in other words, si Paul, na dala-dala niya yung good news na magsisi sila at tumalima sa Diyos. At kung tatanungin natin, bakit kailangan nilang tumalima? Bakit nila kailangang magsisi? Bakit kailangan nilang mapakinggan ng good news? Because dito, sabi ni Paul, dahil ginawan niya kayo ng mabuti, binagyan niya kayo ng mabuti, pinakitaan niya kayo ng mabuti. So Paul is using here the good things in their lives that they receive from their good creator of the universe, like food, abundant blessings, fruitful seasons, and even comfortable life as pointers to the ultimate intention of God. And what is the ultimate intention of God? If all roads lead to Rome, all good things and everything in this world lead to the Lord Jesus Christ. Dito makikita natin yung Christ-centered theology ni Apostle Paul. So if I will translate this, the good things in life must lead them to the good news of the gospel of Jesus Christ. Napaka-marvelous
Napaka-sanctified, napaka-majestic ng apologetic reasoning ni Paul. Paano niya na ipakita na yung goodness ng Diyos sa kanila kahit masasama sila, it leads them to the Lord Jesus Christ. At syempre, i-explain niya sa atin, mamaya yon ipapakita ko, but here, the only one true God and creator of this world had one final intention in every form of goodness that He allows us to receive, taste, experience, and utilize. And sabi niya dito is that for men to return or to turn from their vain things and embrace the good news of Jesus Christ. So here's a simple message, a reminder and encouragement sa atin. All forms of goodness we taste in this life are but mere pointers to the good news of Jesus Christ. All forms of goodness we taste in this life are but mere pointers to the good news of Jesus Christ. So pwedeng maraming titles ang sermon na ito. Pwedeng from good things to good news, goodness to the godless, o kaya the good news, the good things, and the godless. Ang gusto ko ipakita dito ay yung pagiging pointer. Yung pointer dito is just a marker. Pag pumunta ka sa isang lugar at sasabihin this way to Baguio, don't think that that is already Baguio. Pag nakita mo yung sign na yon. But that leads you doon sa bagay na yon. And how about dito sa makikita natin? And this is a message, a reminder sa atin. Sino dito ang merong good things sa buhay? Ano yung may consider mong blessing? Do you know that those things na binigay ng Diyos sa iyo ay merong holy, apologetic, biblical intention ng Diyos? A simple cellphone, a simple kind of food. Lahat ng yan, sabi dito sa apologetic reasoning ni Apostle Paul, they should lead you to turn you from vain things and to point you to God, to the gospel of Jesus Christ. Siyempre, itatanong natin, paano natin masasabi na naging good ang Panginoon sa ganong paraan para ma-lead tayo sa Panginoong Hesus? Well, ganito ang gusto kong makita ninyo. Ipapakita dito ni Paul na may ginawa ang Diyos sa kanila so that they will survive and they will be able na abutan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Marinig nila ito sa kanilang mga tenga. At dalawa yung good things na ipinakita ni Paul dito para sila ay maging prepared at maging conscious at may lead sa Panginoong Hesus. Number one is the forbearance, God's forbearance in our wayward life. And number two, God's sustenance of our physical life. First one, God's forbearance of our wayward life. Sa verse 16, sabi ni Paul doon sa kanyang sermon, in past generations, He allowed all the nations to walk in their own ways. May inadmit si Paul dito that from the walks of life, makikita natin that Paul admitted that people from all walks of life have universally lived wayward lives. Sinabi niya dito na kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero pinabayaan kayo ng Diyos. Ginamit niya yung term na in past generations. I'm very sure na ito ay time marker sa kalendaryo ng Diyos that this event divides the past generations and present generation, and that is none other than the cross. Nung si Kristo, hindi pa siya namamatay, or nung bago siya mamatay, those are the past generations. Pinalampas ng Diyos. And Paul is telling them na bago dumating si Kristo at tubusin ng iglesia sa kanilang kasalanan, ito yung status ko ng Diyos. Ang status ko ng Diyos ay hinahayaan niya kayong mamuhay sa inyong sariling mga kalooban. At ano yung sinasabi niya dito? Sabi niya, He allowed all the nations. Yung nations dito, of course, this is something not local or tribal, this is universal. Lahat daw ng mga bansa. Ano yung ginawa niya sa mga bansa na hinalaw niya sa kanila? Sabi niya dito, to walk their own ways. Napansin niyo, bago ang cross, walang great commission to go into all the world and preach the gospel? Walang ganon na
na hinirang yung church at ang gagawin nila, they will make all the nations disciples. Before the cross, there was only Israel. Hinayaan niya ang mga bansa na magkaroon ng sarili-sarili nilang mga pananaw, idolatrous practices, sumamba sa mga Diyos-Diyosan nila, nagtayo ng kanya-kanyang mga templo, ritual, paraan, sistema. Hinayaan lahat ng Diyos yan na mabulag sila sa sarili nilang mga kamangmangan at mabitag sila sa sarili nilang mga kahibangan. Ang kanilang mga religions, they are expressions of their being blind. Di ba? Kaya nga ang religion daw ay yung pakapa na approach sa Diyos. Yung parang blind ka, kaya naghahanap ka ngayon ng ma-worshipan at ikaw ang kikilos rather than the revelation from God. So, hinayaan ng Diyos ang mga taong ito. Sa Old Testament, may isang grupo lang na binisita ng Diyos ng kanyang true revelation. What is that group? The nation Israel. Siya lamang ang hindi hinayaan ng Diyos to walk on their own ways. Siya yung binigyan niya ng word, ng revelation. Letra for letra, dumating ang revelation at kalooban ng Diyos sa kanila. Mula kay Abraham at sa mga iba pa, kina David, sa mga propeta at mga iba, pinaalam ng Diyos, eto yung tamang paraan ng pagsamba. Eto yung mga pangako ko. But aside from Israel, there is no nation on earth that has known the word and the will of the Creator God. Kaya pala dumami ang mga masasamang tao. Kaya pala dumami ang iba't ibang mga relihiyon. Bakit dumami yung mali-maling turo nila? Bakit lumabas si Confucius, ang Buddhism? Bakit lumabas ang mga Theravada? Bakit nagkaroon ng mga ganitong iba't ibang mga false doctrines na lalong nagpalayo sa Diyos? Alam niyo, ang sabi ni Paul, hinayaan daw ng Diyos yun. At alam niyo kung anong tawag doon? That is called divine forbearance. Inalaw ng Panginoon na magtuloy sila. Nagpasensya ang Diyos sa napakaraming mga kamalian nila, sa maraming mga kasalanan nila. Now, siguro inisip nyo, ano ngayon kung hinayaan ng Diyos? Baka meron kayong hindi napapansin dito sa gusto kong i-develop na makita natin dito. Gusto kong pakita dito ni Paul, yung ginagawa ng mga Lystrans na paniniwala kay Zeus, alam niyo ba hindi nagulat ang Diyos dito? Hindi siya nagulat na naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan at wala na lang siyang magawa. Nakawawa naman ang Panginoon natin, walang naniniwala, kami lang. Hindi rin siya nagulat kung bakit dumami ang mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan o kaya naman sa mga masasamang tao. Bakit nag-proliferate ang sin? Bakit nag-increase ang wayward life? Bakit nangyari ito? Ang sabi ni Paul dito, hindi actually na-caught off guard ang Diyos. Hindi actually nagulat ang Diyos. Nakaplano ito na hayaan niyang lumabas ang mga masasamang tao dito sa mundo. Kinailangan ito dahil sa dakilang plano niya. Sabi doon, He allowed these things. Sinadyang hayaan ng Diyos. At syempre tatanungin niyo, bakit niya sinadya? Dahil hindi niya magawang parusahan ng mga masasamang tao ng ito tulad ng mga mamamatay tao nung unang panahon, mga nagmamassacre, genocide. No, there's only one reason. Parte ng forbearance at pagpaparaya ng Diyos sa kanila ay ang intention ng Diyos na hindi muna niya ibagsak ang paghuhukom sa mundo. That is the intention of God. Para hindi muna ibagsak ang kaparusahan, ang judgment nung panahon ng Kanaan. Para umabot ang history at mag-preserve ang buhay ng tao at umabot doon sa AD 5 BC, ipapanganak si Christ. Hanggang dumating si Kristo at mabayaran niya ang kasalanan ng mga
makasalanan. In other words, ang pag-proliferate ng religions at ng kasalanan ay pagpaparaya ng Diyos so that tinitiis ng Diyos na makita niya yung bansa na ito na namumuhi siya kay Zeus, sa paniniwala kay Zeus. Namumuhi siya na ang mga Pilipino, na naniniwala sa mga anito nung mga panahon na yon. Pero pinilit ng Diyos or pinabayaan muna ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos, dumating ang fullness of time at ang Panginoong Yesus ay mamatay para sa kasalanan ng mga tao at siya ay ipangaral sa kanilang mga katulad nilang mga mangmang. So therefore mga kapatid, related ba kay Jesus Christ ang paggawa ng mabuti ng Panginoon sa kanila? Yes. The reason bakit in-extend ng Diyos ang buhay nila kahit sumasamba sila sa Diyos-Diyosan ay para maabutan nila ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Para abutan nila ang kamatayan ng Panginoong Jesus. And I think there is a principle here na pwede nating i-apply. Despite nung kanilang mga maraming kasalanan, ini-extend ng Diyos ang buhay ng tao because He is applying forbearance, not really apathy. Despite their innumerable sins, God allows men to continue to live their lives is the token of His forbearance, not apathy. Bakit ko binanggit na not apathy? Kasi kung ang kausap mo ay agnostic or skeptic at makikita nila ito, magpapatuloy ito at sasabihin nila, bakit hinahayaan ng Diyos mabuhay ang mga masasamang tao? Bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay ang mga masasamang damo? For sure, sasabihin ng mga skeptic at ng mga agnostic, you see, there's so much injustice in this world. And if God is really good, bakit wala siyang ginagawa? Why doesn't He involve Himself in the affairs of this world? This is divine apathy, sasabihin nila. And a God who is apathetic to the plight of His creatures is not the God you will find reliable. This is a God that you will have no comfort, na magiging source mo ng comfort. On the other hand, pag atheist ang nakausap mo and will observe this, they will readily conclude, tingnan mo na, wala naman talagang Diyos eh. Kanya-kanyang mga paniniwala lang yan. May Diyos ang Israel, may Diyos ang mga Grego. Di ba? Sabi nung isang tao sa nagpipreach sa daan na Christian preacher, tinanong niya, do you mean to say yung message mo is only the right message at wala na ibang way? Sabi niya, I cannot accept na alam mo yun, exclusive ng message mo to the point na paano yung mga ibang mga tao na nabuhay before Christ at hindi nila alam yan. I cannot comprehend a God na parang sa kanya narrow-minded at yan lang ang message na magliligtas sa kanya. And she's right on that point na exclusive ang message ng gospel. Na hindi totoo yung sasabihin or yung mga sinasabi ng mga atheists na wala talagang tunay na Diyos. You don't need this kind of God. Tama talaga si Karl Marx na ang religion is just a form of getting spiritual high or numb. Yung parang opiate of the people, pampakalma, pampahay, para hindi maramdaman ang tunay na problema nila sa pera at sa buhay nila. You know, these are truly the answers and argumentations we hear from a worldview na walang biblical foundation. Ito yung worldview na walang Old Testament. And Paul's answer to the Lystrans is the same answer that we give. And God allows men and women to increase in their sinfulness and He pinababayaan sila sa kanilang mga gawi, but not as an act of divine apathy, but mere mercy and forbearance. God allows men to go on in their ways precisely because He wants them to live more years and to withhold the judgment na ibinibigay niya sa kanya. Instead of striking them violently dead and immediately sending them to hell on the first commission of sin or their first attempt of clenching their fists against God, God mercifully withholds His anger and grants His patience so that they will live more years because for God,
An extension of one day sa buhay ng makasalanan, an extension of 1 year sa buhay ng makasalanan is an opportunity to repent, is an opportunity to turn from his vain life, an opportunity to heed to His Word. For God, an act of forbearance is the hinge that can turn the direction of a sinner from heeding His Word or from going to a life to the fires of hell or into a life going into life eternal. God knows that a redeemed and holy life always starts with one thing. It always starts with the forbearance of God. And how grateful I am that the moment na nagkasala ako ng patuloy before my 17th birthday, the Lord has applied this patience, this great mercy, this forbearance sa akin to the point na marinig ko yung ebanghelyo ng Panginoon. I would cast forth my faith in Him as a teenager and I would be declared righteous before the eyes of God. This is the forbearance of God. Pinagpasensyahan niya yung kakulitan mo, yung kasalanan mo, yung pandaraya mo nung high school ka, tiniis niya kahit yung masasamang loob mo, yung puso mo, yung mga sinabi ng mga bibig mo. Nung panahon na gusto mo ng talikuran at murahin ng Diyos, tiniis ng Diyos na parang sinara niya yung tenga niya na para hindi siya masaktan. For sure, syempre, nasaktan siya. For sure, narinig niya yon. I'm just trying to describe to you kung ano yung pwedeng ginawa ng Diyos. Tiniis, pinagtiisan, pinagpasensyahan niya tayo. So that darating yung point, ang ebanghelyo pupunta sa atin. Hindi ba't ganito yung nangyari kay Adam and Eve? When they sinned, ang sabi ng Panginoon, the moment you sin, ano sabi? You will surely die. Sabi naman na namayapang Eli Soriano, namatay ba sila? Sino nagsisinungaling? Ang Diyos o ang ahas? Dahil di naman daw namatay si Adam and Eve. Obviously, this is false teaching. Obviously, si Adam and Eve, they died immediately. Namatay ang kanilang kaluluwa, yung relasyon nila sa Diyos. But physically, in-extend ng Diyos yung grace niya. In-extend yung buhay nila. Yes, mamamatay sila eventually, but not now. Not now. I-extend ko muna para marinig nyo ang first gospel that through that woman, magpapadala ako ng seed that will crush the head of the snake, the serpent, and he will be the Savior of this world. Alam nyo, mula doon sa Genesis 3:15 na yon, everything sa buong Bible, lahat na yon, pinatutukuyan na yung seed na yon. Even Cain, nung ipinanganak siya, akala na siya na yung seed. Kaya pinangalan sa kanya, here is the man. But eventually, Cain proved to be not the Savior. He was the murderer. He was from the seed of the enemy of God. But then, lagi naging hinahanap sino yung magiging seed, sino yung magiging fulfillment ng promise. Dumating si Noah, dumating si Abraham, dumating si David. Unti-unti naging clear na ang seed na hinahanap ay ang Panginoong Jesus na nabuhay before Acts 14 happened. Yung kanilang life on earth, pinatagal pala ng Diyos. Yung history, pinahaba niya. Hindi dahil wala siyang pakialam tulad na sinasabi ng mga agnostics, ng mga deists at ng mga ibang skeptics. Hindi dahil parang nasa na ang justice ng Diyos, yung problem ng theodicy, if God is good, why is there suffering? No, you don't understand. Yung character, yung attributes ng Diyos, masyado siyang malawak. He is not only just, He is also merciful. So that sinabi niya sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise as some count slackness or slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Gusto natin ito, yung verse na ito. Tama? Gusto natin ito because we're thinking of ourselves pag in-apply natin ito. But try to think of this.
as that wicked man na gusto mo kahit papaano makaranas ng death? Why don't you think of this as the person na enemy mo? Would you be comforted na mabasa ito, that it applies to that wicked man na gusto mo nang mamahinga, na ayaw mo nang makita, na gusto mo that the Lord is not slow to fulfill His promises, some count slowness, but is patient toward that wicked man na ayaw mo? Na kahit na anong imprecatory prayers ang gawin mo, hindi niya sinasagot kasi ang gusto niya, bigyan pa niya ng chance, opportunity ang taong ito na hindi siya mag-perish. Si Vodi Bauckham, sabi niya, do you know it was His mercy that woke you up this morning because His judgment should have killed you last night? Anong gumising sa'yo? Ang gumising sa'yo yung forbearance ng Diyos. Kung paanong nag-exist ang mga bansa sa Old Testament, nagkaroon ng superpower, nagkaroon ng Greek Empire, Roman Empire, hanggang ngayon nagkaroon ng mga superpower nations. Ngayon sa ating panahon, they are all the beneficiaries of that forbearance of God. Let us apply this personally. Why don't you interpret each day that you receive not as a reward for being good, but as a gracious opportunity for your repentance? For God, ang extension ng ating buhay, mapaaraw man o mapataon, opportunity ito para sa atin na magsisi, kaya pala binibigay niya. Pero how many times na parang pinapalaki natin ang ulo natin, binibigyan ako ng maraming blessings ng Diyos, pinapahaba niya ang buhay ko, I must be doing something good, I must be pleasing God. But you see, ang sabi dito sa passage is that God allows these things na mangyari para tayo ay tumalima sa kanyang salita. Kaya paano mo titingnan ngayon yung oras o maging araw na binibigay ng Diyos sa iyo as an extension? Baka kasama ka sa mga tao na gumigising sa bawat umaga ni walang ganitong consciousness sa kanilang mga puso na kailangan nila mag-repent. Ilang araw ang lumilipas na sinasayang mo. Ang ginagawa mo, everyday, nina-nurse mo yung sin mo, yung favorite mong kasalanan, pagsasawalang bahala sa work of sanctification. Well, in fact, God, from His angle or from His vantage point, He gives you that day, another 24 hours for you to repent of your sin, to have an opportunity to sanctify yourself, to really move closer to the aim or project of Christ-likeness. You are burning so much daylight just to sin. We are burning so much daylight to have that step further mula sa Panginoon. Bukas, Lunes, gigising ka na naman, God willing. Pero saan mo isasaboy ang enerhiya mo? Saan mo gagamitin? Opportunity ito sa mga unbelievers, di ba, nagbibiruan sila, naku, gigising na naman bukas para manira ng mga pamilya, manira ng mga tao, magchichismis na naman ng mga tao sa Facebook. Yung mga ganong mga biruan ng mga unbelievers. Pero tayo, opportunity ang bawat araw sa atin para ano? Para makilala ba natin ang Panginoon? Or opportunity ito para mas lumala tayo? Para pagbigyan ng kasalanan na unti-unting kumikitil sa ating spiritual na buhay. Isang challenge din dito, panawagan ito para hindi tayo magreklamo sa Diyos. Kung nakikita natin seemingly dumadami ang kasalanan, nagkakaroon ng injustice, there is a place of calling out justice or calling for justice in this world. There's that place sa atin na gusto natin maparusahan yung managot, yung masamang tao, yung kriminal. But there is no place for accusing God of being blind and unjust and apathetic. Di ba ito yung problema doon sa Habakkuk, chapter 1, verse 5. O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? O cry to you violence, and you will not save. Ano ba itong sinabi dito?
Di ba si Habakuk, nagrereklamo siya, hindi niya makomprehend. Lord, ano sabi niya, anong oras na, anong petsa na? Maandar yung kalendaryo, tsaka yung oras, yung metro. Bakit ganito yung ginagawa mo sa buhay ko? Imaginein mo, masama ang Israel. Pero hindi ko makikita, ma-figure out, bakit naman paparusahan mo ang Israel gamit ang isang bansa na mas wicked pa sa Israel? Di ba dapat ang parusahan mo yung mas wicked? Bakit ang Israel ang ipapadala mo? That's the context of Habakkuk. Yung Babylonian Empire, ipapadala ng Diyos ang Babylonian Empire to punish Judah, to punish Israel. Sabi, mas masama sila. I cannot comprehend this. Nagreklamo siya sa Diyos. Kumikilos ang Diyos sa paraan na hindi niya maintindihan, na nagrereklamo siya bakit nagpo-proliferate ito. At alam niyo, ang ganda ng sagot ng Diyos sa Habakuk. Hinahayaan niyang gamitin ang Babylon para parusahan ang Israel, para nang sa gayon, ang Babylon, kapag kinanti nila ang Israel, mas lalong maghihinog ang Babylon para sa judgment ng Diyos. In other words, God is setting them up para mas ma-apply yung righteous judgment niya sa kanila. Gusto niya maparusahan ang Babylon to that fullest extent ng kanyang wrath. At magyayari yon kapag nakita ng Diyos na sila ang nagparusa at nagpahirap sa kanyang people, Israel. Look at that. How can you comprehend? Oh well, Habakkuk was not able to comprehend it except in the end ng kanyang book. Ang sabi niya, whether magkakaroon ng mga bunga ang mga punong kahoy, magkakaroon ng pagkain dito, sabi niya, ang magiging comfort ko ay ang joy ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi niya, I will stop complaining sa mga nangyayari. So you see, ang Panginoon, forbearing siya hindi lang sa'yo, forbearing din siya pati sa kaaway mo. Forbearing din siya dun sa mga taong you think that don't deserve yung ganitong uri ng treatment. If they are sinners, then God is dealing with them compassionately. Kaya, huwag kang ma-disappoint. Kung pinagpipray mo silang mabago, lumalala pa sila ng lumalala. It is because probably the Lord is allowing them to have more years para magkaroon ng opportunity na magsisi. And one day, probably, the Lord will begin to change them miraculously. Ang pananatiling buhay ng isang tao ay dapat maunawaan natin bilang pagpaparaya ng Diyos. Dahil ang bawat isa sa atin ngayon, katulad lamang ng mga tao sa Listra, we are all sinners who have fallen short of the glory of God. Ang kwento ng buhay natin, gaano man tayo kabata o kamay edad, tulad ng marami. We have our shares of pain and joy. Marami din sa atin ang may kasalanan sa harapan ng Diyos. We always miss the mark of God's holiness. Maraming beses na tayo ang talagang karapat-dapat doon sa parusa na gusto nating maranasan ng iba. So kung ganito ang kalagayan natin because of our sins, hindi extension ng buhay ang nararapat sa atin, kundi holy anger ng Panginoon. But you see, nasan kayo ngayon? Nasa isang gathering. Naka-air condition kayo, wala kayo sa impyerno. Wala tayo sa impyerno. Some of our beloved loved ones, wala na sila sa atin. Probably some are in metal caskets. Their lives has been ended by the Lord according to His impeccable wisdom. So in other words, what are you doing with the life na binigay ng Panginoon sa iyo? Are you turning from these vain things to a living God? Kung ikaw ay visitor namin, the mere fact na nandito ka, that's forbearance of God. Nagising ka kanina at nakarating ka dito. In other words, niloob ng Diyos na ma-extend ang buhay mo. Pero tandaan mo, without the grace of God in the gospel of Christ, the extension of life will only lead you to more sins. Mas lalaki pa ang pananagutan mo sa Diyos.
But why waste those extra days and years that God gives you? Why not put your faith in the finished work of Christ for salvation of your sinful soul, that God may count it free, that it may be just before Him? Kayong mga bata dito, ang pagkabata ninyo, kayo ay very young, that is your strength. Pero pwede rin maging weakness nyo yan. Danger din yan. Dahil pag bata ka, iniisip mo siguro, mahaba pa ang buhay ko, i-extend pa ng Diyos ang buhay ko sa maraming taon. This is the danger of presumption, mga bata dito. Whether bata ka o matanda, the same call of the gospel to you. Today, if you hear His voice, harden not your hearts. Nagfo-forbear ang Panginoon. Now is the day of salvation, not later, not tonight, not tomorrow. Huwag mong i-miss ang chance na to, because your life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Sabi ng Romans 2:4-5, do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Yung kabutihan daw ng Diyos sa iyo, yung forbearance niya nagli-lead sa iyo para mag-repent. Sabi ng isang commentator, remember, if the goodness of God toward you is not leading you to repentance, then every day, every hour, you live drops another drop into the terrible treasure of indignation, which will burst the great dam of God's long suffering in the great day of wrath, when God shall reveal His righteous judgment. If you flee to Calvary, you will not come into judgment, for judgment has already struck there. In other words, mamili ka kung saan ka mahuhusgahan, mahahatulan. Dalawa lang ang paghahatol ng Diyos. It's either hahatulan ka ng Diyos doon sa krus, o hahatulan ka ng Diyos doon sa judgment day. Doon sa judgment day, there will be no cross available, because the one who stands as judge was the one who died on the cross. Ang Panginoong Hesus, nung dumating siya, ang sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, pinalipas na ng Panginoon ito. Ang gusto na niya ngayon, lahat ng bansa, umalis na kay Jesus, umalis na sa mga anito, umalis na sa mga reliyon, lumapit na sa Panginoong Hesus. Ikalawa, God's sustenance of our physical life, sa verse 17. Sabi sa verse 17, yet He did not leave Himself without witness, for He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Even when they did not hear the word of God, sabi niya, yung goodness ng Diyos very evident sa good things that they receive. And Paul used the beauty and abundance of creation and the providences of God to point them into His goodness. Sabi niya dito, He gave you rains from heaven and fruitful seasons. These are people na sanay sa ganito, di ba? Si Zeus, the greatest God. Alam niyo, si Zeus, he controls the sky. He controls the lightning and thunder. Pero pinakita niya dito, He's more than that, si Yahweh. He's more than that because He not only controls the weather, heaven and fruitful seasons, He also controlled the sky. He gives them fruitful seasons. Masasaganang ani sa kanilang agricultural context. If we will modernize this, pwede nating sabihin na napakaganda, napakalaki na sweldo mo ngayon kumpara sa iba. Pwede mong sabihin, mas maganda yung trabaho mo ngayon. Mas okay ang kalagayan mo kaysa sa dati. Mas okay ang paychecks mo, mas maganda yung profits mo. You're better off ngayon. At ito yung sabi ni Paul, this is not dahil magaling kang dumiskarte, masipag ka, magaling ka sa business mo. No, this is from Yahweh. This is the rains from heaven and fruitful seasons. At ano yung nangyayari? If these are the blessings that God gives, sabi niya, satisfying your hearts with food and gladness. Di ba yung culture nila, very known sa mga festivities, yung celebrations nila, hindi naman ito isang oras lang o isang araw. Mga linggo ito, mga ilang araw tumatagal. So kapag nagpa-celebrate talaga, kitang-kita, no? Sinasatisfy nila yung hearts nila with food and gladness. Uso yung maraming inahandang pagkain, inuman at mga iba pang bagay.
Alam ng lahat ng mga taong ito kahit mapakristyano ka o hindi. But what makes Christianity different is this. These good things sa physical na buhay ay maiintindihan lang natin in this one thing. They all point to one single thing, that God is good even to these pagans because God is just that really good. So ang point dito is that all good and abundant things we receive are undeniable testimonies of God's goodness to us. Yung goodness na meron ka ngayon, alam mo ba na goodness yan ng Diyos? Mahalaga ito kasi pwede nating makita yung fruitful season sa negosyo mo o career, inuunawa mo dahil yan sa sipag mo, dahil sa tiyaga mo, or dahil sa angkin mong talento. Kapag sila, ang mga tao ay may kakayang makakain ng food that satisfy their hearts and with gladness, ang sinasabi nila, alam mo, mapera kami eh. Talagang ganito kami kumain. Dahil sa amin ito. Of course, may katotohanan ng mga salitang ito, ngunit hindi ito completely na totoo. Dahil ang dami namang masisipag at matsatsaga, pero wala namang magandang career. Ang Biblia may sagot dito dahil pumasok ang kasalanan, naging masama tayong tao, lahat tayo maaring imbes na magtutulungan, nagsisiraan, naghihilaan, nagbabangayan, nag-aawayan. Halimbawa na lamang ito, kahit gaano ka kasipag minsan, di ba, bilang empleyado, kung may maninira sa'yo o isang boss na unfair sa'yo, hindi ka mag-progress sa iyong career. Madali ka lang pahirapan ng isang taong nasa posisyon. Pagganid ang tao sa pera at kapangyarihan. Pero ang mga bagay na ito ay makikita natin, binibless ka pa rin ng Panginoon. And it is the Lord who is behind this. At bakit niya pinapaganda yung kalagayan mo? Dahil masyado siyang natutuwa sa iyo? Dahil nakukyutan siya sa iyo? No. Sabi niya, it will point to the goodness of God. It will point ultimately to the best and all the best of those good things na meron ng Diyos. And that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang mga material na bagay na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin para mas lalo't nating makita ang kabutihan niya at mas lalapit tayo sa Kanya. Alam niyo ba na mga Lystrans, kaya ganito daw ang kanilang pag-appreciate kay Paul? Kasi doon sa kanilang mga history, meron na daw dumating doon na kwento, may two local gods daw na dumating. Ang pangalan nila ay si Tarkont at si Runt. Now, wala daw tumulong sa kanila nung humingi silang tulong para itest ang mga tao doon sa Lystra. Ang tumulong lang daw sa kanila yung isang lalaki o yung mag-asawa na si Philemon at si Baucis. Yung older couple na ito, hindi nila kilala na Diyos ang mga kausap nila, pero ginrant sila ng reward at sila'y naging priest ng temple ni Zeus at tinransform yung bahay nila ng sacred trees while inflicting judgment on other people. So, pinarusahan ng mga Lystrans, sila lang ang nakalusot. So, basically, ang ginagawa ng mga Lystrans dito, we do not want to err again at mamiss namin ito. Baka parusahan kami, kaya pinarangalan nila sila Apostle Paul. But you see, hindi mo kailangan na gawin yung ginawa ng mga Lystrans, yung magandang bagay na meron ka ngayon. Ang mga bagay, pagkain, at yung anumang natatamasa mo ngayon, they should be enough to point to you that there is a God who cares for you. Na nung nilikha ka niya, hindi ka niya pinabayaan na mamamatay sa gutom. Hindi ba nakaka-humble isipin, every day, nagkakasala ka, yet every day, God is preparing your food for you to eat at hindi magutom ang tiyan mo na mas mareklamo pa kaysa sa isang bata na hindi makapagsalita. Yet all the while, you continue sinning against God, yet God continues to do good things for you. How can we not be humbled
to return to the Lord in repentance. So let the good things you receive turn you into a humble disciple of Christ and a grateful worshiper of God. Ano nangyayari kapag nakakatanggap ka ng mga good things like food, money, position, power, promotion? Baka ang nangyayari is mas ina-attribute mo na yan sa'yo. Hindi ka na nagiging grateful sa Diyos. O kaya naman mas naiinggit ka pa doon sa mga iba. Baka hindi na tayo marunong na makinig, magpakumbaba, o lumingon sa pinanggalingan at humble down tayo. Marami sa mga tao natin ngayon magagaling sa iba't ibang bagay. Pero pagdating sa pagpapasalamat sa Diyos, ano yung pinapasalamatan mo? Ang daming mga mabubuti. Diba, generation natin nakatingin sa mga nang ginawa ng kanilang mga magulang, sa mga kakulangan nila. Pero alam niyo, sabi ni Doug Wilson, sabi niya, meron siyang tinatawag na tangible grace. Sabi ni Doug Wilson, this is what I refer to as a tangible grace. If you have a smartphone, you have more wealth in your pocket than Nebuchadnezzar accumulated over the course of his lifetime. Just yung ability mo na makapag-Google, ang bilis. Di ba? Makukuha mo yung mga bagay na yon just in your fingertips. 2 seconds, 1 second, lalabas na yan. Ang daming mga pwedeng pagpasalamat sa Panginoon. Nakakapag-aral ka, nakakakain ka, yung mayroon kang kaibigan, may mga bagay na nagbibigay ng kagalakan sa puso mo. Are you conscious with all these blessings na mga blessings na ito ay inintend para makita mo that the greatest blessing of all that you need is the Lord Jesus Christ. Even sa PMC namin kahapon sa premarital counseling, I was reminding our couple or yung couple na kinakausap ko that even marriage, according kay John Piper, is a parable, simply a parable of permanence. Ano yung ibig sabihin niya doon? Na ang Diyos daw, nung nilikha niya, bakit niya nilikha ang marriage? Nung nag-iisip daw ang Diyos na likhain ang mundo, nag-iisip siya ng isang illustration. Could you imagine that? Just an illustration, just a pictorial illuminator, just an example, an exhibit. Nag-isip siya, paano ko kaya may convey sa mga tao na ganito mahalin ni Kristo ang kanyang iglesia. Na ang sino mang sasampalataya sa akin, sa Diyos, ay ganito yung magiging union namin. Paano ko kaya may convey na ganito ko siya hindi iiwanan, magiging tapat ako? And the Lord thought of marriage. And He created marriage according to Ephesians 5 for that ultimate purpose. It is not for the happiness of these romantic couples. Yes, kasama yon because God is so good, right? But the ultimate purpose of marriage is that magagamit ang inyong sinful, imperfect relationship to portray the gospel of the Lord Jesus Christ. All things in this world point to the gospel of Christ. Kaya tama si Mark Jones at si Thomas Watson. Christ came to the world for us, but it is truer that we came to the world for Christ. We came to the world for the Lord Jesus Christ. Nabalitaan nyo na si Donald Trump ay noong July 13, na almost na-assassinate siya. Taplis lang. Pero noong July 18, nag-appear siya sa Republican National Convention. At alam nyo, sinabi ng former president na ito na hindi siya known for his morality. Napakalayo niya sa pagiging good example sa morality. Sinabi ni Donald Trump, every single moment of our lives is a gift from God. I believe that from him because he knows that every single moment of his life is a gift from God. But let me just rephrase it. Every single moment of our lives is meant for Christ because that is the end of all things. And I hope let us not waste our lives lumalayo kay Kristo, manlalamig kay Kristo. Address your heart na lumapit ka kay Christ. Siya ang ending
ng buhay mo. Let us pray. Father, we thank you sa aming message na narinig, reminding us that the point of all goodness is the gospel of Christ. You want us na makita si Christ in His glory, in His majesty, and that is the purpose ng buhay namin. Therefore, mahirapan man kami, mawalan man kami ng anumang mga bagay that we cherish, as long as Christ is there, Lord, salamat. Dahil si Jesus ang aming tagapagligtas. Siya ang naghugas ng kasalanan sa aming mga kasalanan. Siya ang tumubos sa amin. That is why we are a grateful people right now. Make us a grateful people saying, thank you, Jesus. Thank you, our Lord Jesus. Save our souls and sanctify our souls. Thank you, Jesus. We pray this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.